Alam naman natin lahat tayo, bata pa lang tayo, meron na tayong mga pangarap. So iba-iba lang ang mga pangarap natin, iba-iba rin yung takbo ng life natin. Pero kung ito ipupush natin talaga, mangyayari at mangyayari. Basta hingin natin kay Lord, mas ibibigay yan. Sabi ko, Lord, darating yung panahon na gusto ko magkaroon din ako ng sarili kong company. Unang-una yung learnings, yung mga experiences, yun yung naging foundation ko. Darating ang time na ako naman yung magiging amo sa company. Architect Arvin. Yes! Welcome to Kabayan Tayo Blueprint. Oh, thank you so Magandang much. gabi po. Good evening. So before we start, how do you like me to address you? Paano po ba kayo na-address? Architect Arvin, Arc Arvin, or Sir Arvin, Mr. Arvin? Pwede mo pangalang Arvin lang, architect. Kahit anong, madalas tinatawag nila ako Kuya Arky. Kuya Arky. Yes. Okay, sige, Kuya Yes. Arky. Can you introduce yourself to us? Where you are from, your name, where you are from the Philippines, ang background nyo, family background, ganun. First of all, I'm architect Arvin. I'm a registered licensed architect. And I'm from Antipolo City. And first of all, I want to honor my parents, Gloria Quides and Alejandro Quides. And tatlo kami magkakapatid. Tatlo kaming lalaki. Ako yung panganay. Sumunod sa akin si Archie at si Arnold. And then, also I'm married. And my lovely wife, Gina. And we have also wonderful kids. Si Lloyd, ang aking panganay lalaki, 13 years old. And my wonderful daughter, so sweet, 9 years old. How did you meet your wife? Na-meet ko siya nung kami ay college. So, yung kwento namin ay kami ay magkaklase, kami ay magbarkada. So, kahit saan kami, kung ano yung ginagawa ko, araw-araw, sa school, kahit pag after ng school, pares kami ng activity. So, yung mga namin, yung mga likes namin, pares na pares kami. So ever since college until today? Parang hindi na kami pinaglayo ng tadhana. Kahit na nagtrabaho ako sa Pilipinas, kasama ko pa rin siya. Nung nagtrabaho siya sa abroad, kasama ko pa rin siya. That's nice. Oo. Yes. So, speaking of trabaho, first job nyo sa Philippines? So sa Philippines, dahil nga we are architect, so napurso ko yung aming career. So I'm a site architect sa Pilipinas. So we manage na makatapos ng project from A to Z. From Kelvin De Chavez Design. Ang aming naging role ko doon is naging site architect doon. So from the start, from the design, until to the execution, until to the handover sa client, yun yung naging trabaho ko doon. Yung naging coordination ko doon sa trabaho na yun, sa project. Paano po kayo napunta sa Dubai? At bakit Dubai? Dahil sa love. Ay, Dahil nauna si Gina dito sa Dubai. So, parang kulang. So, nung umalis siya, talagang nalungkot ako. Pero actually, ayoko talaga mag-abroad. Kasi lumaki ako na ang parents ko, yung dad ko ay isang OFW. So bata pa lang ako hanggang sa makagraduate kami, nandun siya sa abroad. So talagang sobrang limited lang yung namin, yung time namin. So alam naman natin na pag OFW, maximum 30 days, swerte na yung makaka 40 days. So yung naging ganun ang buhay namin. Kaya sabi ko, pag graduate ako, ayoko na maging OFW. Pero dahil nga sa pangangailangan, lalo na kay Gina, talagang nag-take the risk siya. Lakasan siya lang mag-isang pumunta dito sa Dubai. So, dahil nga sa pag-ibig, sumunod ako dito sa Dubai. Yun nga yung follow-up question mo kung ano yung naging work ko dito. Actually, Dubai, naging mabait sa atin yung Dubai. Naging parang, ito na yung naging second family natin. Napurso ko pa rin actually yung career ko to become an architectural draftsman. Galing ako sa SS Luta Group of Companies. Naging isang interior design company. Doon nag-start yung career ko dito sa Dubai. if you don't mind me asking, what year was this? That is 2007. Okay. So Yes. since 2007, Dubai na or did you go around UAE? Dubai na. Actually, dito na ako nag-concentrate. At time na yun ang pinakamaganda. Kasi yung time talaga ng 2007, sobrang boom ng Dubai. Sobrang lahat ng kahit sa kanto, left and right, maraming offer. Mag-walk-in ka lang, right away pwede ka lang i-hire. Namili lang ako kung, siyempre nag-background check tayo, kung ano yung maganda sa company, maganda ba yung yung background nila. So pinalad naman ni Lord na
Doon ako nag-start sa company ng SS Luta. So can we talk about Sketch Life Design? Oh, okay. So what inspired you to start your own business as an OFW, and how did you choose your specific industry? I think given naman an architect, but how did you start? When did you start? Or ano ang trigger nyo na, okay, it's time to start a business, let's go. Okay. So kasi alam naman natin lahat tayo, bata pa lang tayo, meron na tayong mga pangarap. So iba-iba lang ang mga pangarap natin, iba-iba rin yung takbo ng life natin. Pero kung ito ipupush natin talaga, mangyayari at mangyayari. Basta hingin natin kay Lord, mas ibibigay yan. May iba't ibang paraan lang na bakit hindi binibigay ng sakto, pero binibigay sa atin na mas malaki pa. Sabi ko, Lord, darating yung panahon na gusto ko magkaroon din ako ng sarili kong company. Dahil unang-una yung learnings, yung mga experiences, yun yung naging foundation ko. Darating yung time na ako naman yung magiging amo sa company. Kasi naranasan natin na talagang maging empleyado, hindi masamang maging empleyado. Dahil yan yung talagang magiging foundation natin, paano maging entrepreneur, paano maging businessman, at paano mag-create talaga ng business natin. Dahil sabi nga nila, continuous learning, yun yung magbibigay sa atin ng success. Yan yung magbibigay sa atin ng foundation kung paano natin aralin kung paano natin siya mag-start ng business. Pinush ko siya na talagang sabi ko, ito yung gusto ko mangyari. So, nag-aral ako, pinasok ko yung mga dapat kong malaman kung become specific, sabihin na natin from construction, from wood, glass, flooring, name it, sa construction, even sa design, inaral ko siya. Kasi darating yung time, sasabihin ko, alam ko darating yung time, ibigay ni Lord. May tamang time na magkakaroon ako ng company. So yun, kaya ito yung Sketch Life ngayon, actually may ka-partner ako. Okay, yung ka-partner ko, siya din nagbigay ng full support dahil dito sa company nito. He's a local in Dubai, Okay. Mr. Abdullah Luta. Siya yung nagbigay sa akin talaga ng suporta. Bago namin actually yun i-start yung business, nag-workshop kami. Marami kaming pinag-aralan, pati project management pinag-aralan namin. Paano namin yun sisimulan. About the business. About the business. So then actually, he offered me. Doon nag-start na yung journey namin, paano namin i-start nung una ako pala mag-isa. So, ganoon naman talaga sa business eh. Mag-start ko muna sa maliit. And then ngayon nakakatuwa dahil may mga employee na tayo na on board dito sa Sketch Life. So this started when? Sorry? That is 2020. Oh, 2020, yes. Actually, hindi pa yan yung una kong business. May nauna pa akong business na same field naman, pero ang unang naging kapartner ko is Indian. So, same din naman, this is architectural design and construction. Because I have a very big vision at gusto ko mas mag-grow pa. So, I said na mas kailangan ko pa ng perfect partner. Paano ko palalaguin yung business. Kasi naniniwala ako na if you found a right partner, dun ka mag-grow. Kasi kung ang partner mo ay hindi ka mabibigyan ng talagang kung ano yung lakas mo, hindi niya maibigay, hindi niya matumbasan yung lakas mo, hindi kayo sabay mag-grow. Kaya sabi ko, kailangan ko ng mas aggressive pa na business partner na kailangan ko. Then ito na si Sketch Life, dumating na si Sketch Life. Yeah. So that business, did you stop it or? Actually, we decided, we went well. Actually, maganda yung mga naging business namin. Maganda rin maging project namin. Yun nga lang dahil din sa age nung partner ko, medyo may edad na siya eh. So sabi ko, don't worry. Sabi ko, susuportahan pa rin kita. Bibigyan pa rin kita ng project. Pero I have meron pa akong mas malaking pangarap na gusto ko pang mas lumaki. Kasi nung time na yon talagang medyo nagkaroon lang kami ng struggle kasi actually dalawa lang kami. So ako yung nagpapasok ng business, then he managed on site. So parang feeling ko, sabi ko parang may kulang. Sabi ko parang kung itutuloy ko pa ng panibagong year, ayoko nang may stuck sa ganun. Dahil nasanay ako na parang everyday dapat may nangyayaring iba eh. We need to set the goals every day. Dapat araw-araw tumitindi ka. Yeah. Araw-araw dapat lumalakas ka. Hindi yung parang na-master mo na to, nandiyan ka na lang. So ibig sabihin kung ito na na-achieve natin, hanggang dito na lang tayo. So kung ang pangarap mo,
Ganun, dapat araw-araw tayong nag-i-improve. This was before 2020, before Yes, Sketch that Life. is 2018. Okay. 2018, So yes. magkasunod lang siya. Yes. So when you also started nung 2018, full-time, nag-resign ka talaga. Yes. So what made you, ano yung trigger point mo or calling mo na, okay, enough, resign, next? Sabi ko parang napaproud naman ako kasi pag pumapasok sa isang company, ako yung nagiging head, ako yung nagiging senior. I know how to lead sa mga team. Sabi ko, ito na ba yung sign na parang inaral ko talaga kung ano yung field namin. Sabi ko, kung ito na, kung ganito pala pinapatakbo yung business, bakit hindi ko subukan? Kasi actually ang mga Pilipino talaga sobrang madiskarte, sobrang matyaga, kahit na walang tulog yan, kahit sa opisina, okay lang yun eh. Ang kulang lang talaga sa atin, hindi tayo pinalaki yung culture natin na maging businessman. Tayo yung parang target nung market kasi tayo yung bumibili. Hindi tayo yung businessman, pero Yeah. tayo yung customer. Actually, yeah. Sabi ko, bakit hindi natin subukan? Bakit hindi natin i-educate ngayon, start na natin at least kahit sa maliit na bagay na katulad nito? Bakit hindi tayo maging key o maging way na ipakita natin sa lahat sa buong mundo na ang Pilipino pala talagang kayang-kaya makipagsabayan sa ibang lahi. So what are the challenges or name a few or the most memorable or yung pinaka-challenge na nagturo sa'yo as an OFW Yes. to be a business owner here? Ayun. Basically, nung pagpunta ko dito sa Dubai, na-culture shock ako. Parang ayaw magsalita. Kasi hindi ka confident sa kung paano mo i-deliver yung mga message mo. So, ang challenge ko, kasi actually mahihain ako. Tapos, hindi rin ako ganun ka-confident how to speak in a second language, like in English or in language dito. So, kaya minsan talagang nakatahimik lang ako. Gusto ko, actually, sobrang palabiro ako. Kaso hindi ko magawa kasi parang baka mali yung sabihin ko. Tapos nahihiya talaga ako. Sa tingin kong yun na naging tumitigil sa akin na mag-grow. So, na-overcome ko din as business owner, yung parang, kasi dahil architect ko, kailangan ko humarap eh. Kailangan ko ibenta yung sarili ko. Kailangan ko ibenta yung produkto ko. Paano? Pumasok ako sa isang community, sa mga organization na makakatulong sa career ko. Kaya I'm a previous Vice President of United Architects of the Philippines. Malaki ang naiambag sa akin talaga ng United dahil marami ako na-meet ng mga iba't ibang lahi, iba't ibang sikat na mga architects at iba't ibang mga Pilipino din na nandito sa Dubai na nagbigay sa akin ng idea how to networking, paano makipag-mingle sa kanila at paano makipag-usap sa mga business owners din. Being a business owner, dapat meron ka ding mentor. Number one, na magtuturo sa'yo direct, hindi mo na kailangan talagang mag-experiment. Kasi kung mag-experiment ka, most probably meron niyang fail. Pero kung may right mentor ka, sasabihin niya sa'yo kung ano pa talagang dapat mong gawin. Find a right mentor. How do you find the right mentor? Pumasok ako sa isang community na tinatawag na Rich Revolution. Rich Revolution, free and rich, na to empower yung mga OFW dito. So, tinuturuan tayo paano maging entrepreneur mindset, paano mag-create ng business, at paano ma-change yung mindset natin being isang business owner, na isang maging successful na business owner. What role has your cultural background played in your entrepreneurial journey? Actually, naging inspirasyon ko yung background ko kasi yung tatay ko as an OFW. Naibibigay naman niya yung mga gusto namin nung bata kami. Pero may kulang pa rin. So sabi ko, bakit parang pwede naman dapat magkakasama eh. Hindi sumama yung loob ko sa tatay ko, parang naging inspirasyon ko siya kasi nung bata pa lang kami, parang sabik na sabik kami sa kanya. Lalo na kapag nandyan na yung pabalik na ulit siya ng abroad, talagang sobrang sakit. Sabi ko, ayoko ng ganito. Ayoko maranasan ng mga anak ko na ganito yung magiging buhay nila. Kaya pinilit namin ni Gina, yung asawa ko, na talagang iginapang namin na kasama namin dito yung anak namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, huwag kayo balang araw, Mami, Daddy, magiging proud kayo sa akin. Kasi may pangarap ako na mas malaki para sa atin na magtatayo rin tayo ng sarili nating business na para at least sama-sama na tayo, sama-sama kami, sama-sama pamilya, na hindi na tayo magkakahiwalay. So, yun yung naging foundation ko din, na inspirasyon ko yung naging tatay ko.
ang father mo ba, Dubai din? Galing siya ng US Navy, then nag-Qatar din siya. How do you determine your target market muna? And then how do you stay connected to your target market? Okay. So first of all, sa business natin, dapat malaman natin talaga kung ano ba muna ano ba yung business mo? Ano yung binibenta mo? Ano yung product mo? So as an architect, so pinurso ko yung career ko as a consultancy, design consultancy. Kasi yun ang naging practice ko to design, to give solution kung ano yung pangangailangan ng kliyente ko. Kailangan alam ko kung sino yung market ko. Locals ba? Mga Pilipino ba? O ibang lahi ba? O kailangan ma-determine talaga natin para alam natin kung paano natin sila i-approach. So ang target ko here, to be specific, locals talaga ang target ko. Dahil nga sa paano ko sa naging stay connected, ibinibigay ko yung the best of the best quality na binibigay sa kanila. Hindi yung parang, Arvin, gusto ko ng ganitong design, ganito. Hindi. Bibigyan ko sila ng extraordinary na parang every time na papasok kayo sa halimbawa sa room mo, you'll always be proud sa room mo na ito yung binigay ni Arvin, ito yung sketch life. Ito yung product nila. And then, paano ka maging stay connected? Sila na mismo yung magmamarket sa'yo na word of mouth. Ito yung solution, ito yung binigay sa akin ni Arvin. Recommended siya. Ganun na nagiging market ko ngayon. Yung kaibigan ng client ko, yung asawa, kapatid. So tuloy-tuloy siya. So nagiging blessed din talaga na pag yung hirap at binibigay natin yung best natin, sigurado yung may kapalit yun. Meron siyang magandang result. Dahil nga, pag sinasabi natin na kapag may tiyaga, may nilaga, di ba? So, mas doblehin pa natin yun at sigurado ibibigay ng mas doble. Going back to Sketchlife, the name Sketchlife Design, ano ang history and how did it become Sketchlife Design? Paano mo naisip? What is the backstory? Actually, ang ganda nga nun nung nagbe-brainstorming kami ng partner ko, ang gusto ko talaga yung A+A. Sabi I don't want. So basic nga. So gusto niya ng kakaiba. Kasi yung partner ko talagang malikot din yung isip niya. Kinonect niya sa akin yung character ko. Kasi mahilig ako mag-sketch. Tapos, yung sketch kailangan maging reality. So, sketch, actually, daming beses namin yung dinivise. And then, we decided na sketch life. So, sketch then into reality. So, sketch life design na. Actually, nag-research din kami sa isa rin. Dapat walang katulad. Dapat unique yung pag sinabi sketch life. Kahit na pumunta ka dun sa ibang lugar, walang kang katulad. So, research namin lang. So, ito na yun. So, it's in my character plus the result. Ayun. Nga naman, from sketch to life. Yes. So, how do you market Sketchlife? Kasi nabanggit mo rin kinay na if you want them, well, pag narinig yung Sketchlife, alam nilang ikaw yun. So, what's the process of this now? Paano mo yun na-market, yung brand, paano yung branding? Actually, we have the website, okay, sketchlifedesign.ae, okay, and follow us on our Facebook, Sketchlife Design. Actually, right now, hindi pa kami talaga nag-boost nung sa social media. We have a very a decent website and decent Facebook. Instagram, we're still working on it. Twitter, still working on it. Pero yung paano namin mini-market, actually hindi ako nag-market Hindi pa ako yung talagang pinupush ko yung yung benta, yung parang paano ko sila sinisigaw. Word of mouth lang pinaka the best kasi pag ni-recommend kita, wala nang tanong. Parang recommended ka na ganito Hindi mo kailangan, I'm a Sketchlife, I'm Arvin, this is what we do. Kasi pag sinabi, I saw your work with my brother, I saw your work with my friend, I love it. Can you do it for me? Don't worry sir, much better than that. So ganun lang yung nagiging market ko talaga. Word of mouth to my client. Yeah. So your design speaks for itself. Yes. So from sketch, you bring it to life, and then your design brings. Yes. As an OFW, can you share networking tips on how? Kasi referral ka na nga, di ba? So you're not having any problems with spreading the word. Yes. But as an OFW and as someone who doesn't know about these things, what's your tips sa fellow OFW na i-expand ang connection? Biglang the mahiyain self that you are. Unang-una, dapat sumasali tayo sa mga organization na based doon, related sa mga natin, sa career natin. Like me, talagang ipinush ko yung sarili ko na to become a member of United Architects of the Philippines. Then, I push also myself to become a member, to become a vice president
ng United Architects dahil malaki talagang naitulong sa akin. Number one, yung pagiging yung self-confidence mo. And then yung network mo. Kasi kung sa isang company may isang Pilipino, sa dami ng Pilipino dito at lahat yung nami-meet mo, pag sinabi kong Sketch Life, actually lahat ng kaibigan ko, pag sinabing Sketch Life, it reflects on me. Yung kapwa nating architects is, napaproud din sila na parang someday din daw na darating din daw sila sa gano'n. Sabi ko, bakit hindi? So darating yan sa tamang oras. Katulad ko, bakit hindi pa noon pa? Kasi baka hindi pa talaga ako ready. Hindi pa talaga yung time na ito yung para sa'yo. Naniniwala kasi ako sa process. The right process will give a better result, a proper result. Sumama din tayo sa organization na nakakatulong sa karir mo, nakakatulong sa pamilya mo, at syempre, wag natin kakalimutan si Lord. Di ba? So, in the end of the day, walang permanent dito sa mundo. Isa lang ang alam ko ang permanent yung pagmamahal ni Lord. Yes. Ang permanent dito. Magkamali tayo, magkasala tayo, kahit mamatay tayo, andyan si Lord para sa atin. 100% agree. Yes. Sorry, nawala ako. Kasi inisip ko yung, gusto ko ulitin, the right process results to the right, ano sinabi mo? Right process will give a better result. Yon, gusto kong ulitin yun. The right process will give you a better result. What advice would you give to aspiring OFW entrepreneurs who wants to start their own business? Actually, apat lang naman yung steps na ginagawa ko. Number one is we need to change our mindset. Paano ka magiging business owner, paano ka magiging entrepreneur kung ang mindset natin ay employee pa rin. So we need to change our mindset. Kailangan mabago na yung mga maling habit na ginagawa natin. Pangalawa, we need to set goals. Okay. Everyday yun. Kailangan meron tayong goal everyday, short term and long term. Kailangan sa araw na to, ito yung matapos ko, ito yung ma-achieve ko ngayong araw na to. Then, meron din tayo dapat na set goals for long term. Na darating ang araw, dapat ito na yung target ko. Dapat nandito na ako. Then, number 3, we need to elevate and we need to make a good skill of communication. Kailangan mong ibenta yung sarili mo. Kailangan mong how to communicate. Yes. Dahil pag naghanap ka ng trabaho, anong ginagawa mo? Binibenta mo yung sarili mo. So, Yes, dapat yung communication skills natin, dapat yan ma-improve. Dapat yan yung magbibigay sa atin yan yung actually magdadala sa atin to push up. Okay? The number 4, itong pinaka matindi. We need to take a massive right action. Dahil dyan sa tatlo na yan, pag hindi natin yan ginawa, at hindi natin yan binigyan ng tama at right massive action, walang mangyayari. Oo. Dapat kung gaano kalaki ang pangarap natin, mas doble yung action natin. Yeah. Kasi kung hindi natin ma-achieve yung pangangailangan natin. Yes. Sumali tayo sa mga event, sumali tayo sa mga organization, find the right mentor. Doon ako naging confident. Kasi si Fritz Revolution talaga nagbigay inspiring Pilipino. Talagang bubuksan yung utak mo na maging entrepreneur ka. 888, work, family, sleep. Yeah, 24 hours. Diba? Pag hindi, it's either masacrifice yung work, masacrifice yung sleep, masacrifice yung pamilya mo. Dahil lang, lahat tayo nakadanas yan. At ang pinakamasaklap, nadadama yung pamilya natin. Pag uwi natin, mainit pa ulo natin. Diba? Parang hindi naman natatama. At least dapat mabalance talaga natin yung proper pag-balance ng time natin. Napakahalaga nun. Darating sa point na talagang mababago yung buhay mo. Yeah. Financially, emotional, physical. Yeah. Lahat yung mababago yan. Pagising, may business pala ako. Kailangan ko magdumoble na. Hindi na po pwede yung kung ano yung galaw ko dati. Dapat iba na ngayon. To become entrepreneur, to become a businessman, dapat kung lalo kung may employee ka, nakasalalay na sa iyo yung kinabukasan nila. Hindi lang dahil gusto kong kumita na malaking pera, dahil lang gusto ko business ako, maging proud ako, hindi. Kasi dumarating kami sa time na talagang mas gusto kong tumulong talaga sa tao. Mag-give back naman tayo. Kasi marami din tayo na mga Pilipino na nag-apply na trabaho, pumunta rin dito sa Dubai,
At yung nag-interview ko na parang nakikita ko talaga yung sarili ko, parang bumabalik ko ng 15 years ago. Parang magi-start na yung future niya sa akin. Parang napaproud ako, parang natutuwa ako. Pero yung responsibility, malaki na. Nag-ano rin kami, nag-outreach din kami na tumutulong sa mga bata. Namimigay kami ng mga school supplies sa mga bata. Parang mas masarap yung talagang nakakatulong na yung capable ka na parang actually gusto mo talagang tumulong, pwede tayong mag-volunteer. Pwede tayong pero yung ikaw mismo yung galing sa bulsa mo, yung pinaghirapan mo, ibibigay mo. Talagang hindi mo siya ma-explain na parang nandito ako sa point na we struggle kahit sino kahit successful na tao, like, we have struggle in finances. Pero parang nakalaan na tong budget na to para sa kanila. Kasi parang mas gusto mong tumulong talaga. Kasi yun nga, diba, sabi ko, walang permanent dito. Pero at least nagawa mo na kung ano yung gusto natin. So, yun yung purpose ko ng Sketch Life. Really To become nice. entrepreneur. Yes. Ang sarap sa pakiramdam na meron kang parang greater purpose sa mundo. Yes, Aside yan. sa pagiging entrepreneur. We also give back. And, so far, yan ng mga napapansin ko sa ating mga Pilipino, na mga business owners. We always want to give back, ganon. Tapos, may future tayong parang goals. So, speaking about your second pointer about goals, future, set goals, long-term yes. goals. How do you envision the future growth of your business and what steps are you taking to achieve it? Continuous learning will lead you the continuous success. Kasi actually success pwede matapos isang araw lang eh. Paano masusustain o para maging always successful, yun ang pinakamahalaga eh. Meron akong goal na parang mas malaki pa yung number of employees, number of yung network. Yan. So kung kaya ng iba, dahil tao lang din sila, pare-pares tayong natutulog, pare-pares tayong kumakain, ang kulang talaga lang sa atin ay yung action, saka yung learning. Pinaka-importante yan. Kailangan bago natin pasukin lahat, kahit anong business, maliit man yan o malaki, aralin muna natin bago natin pasukin. Kasi kung hindi, yan yung number one na pagkakamali ng isang entrepreneur or businessman, pumapasok sa isang business, dahil nakita lang na nagkaroon na ng Ferrari, nagkaroon na ng successful at ng malaking bahay, ganun na rin ang gagawin nila. Hindi naman mali. Ang tanong, pinag-aralan ba niya o pinag-aralan mo ba yung business na yun? Ang goal namin ay maging associate kami, maging international na malaking company. Yun ang tinatarget namin. Hindi kami nagmamadali. Kasi alam namin na the right process, magbibigay yan ng result. Pero may target kami. Kailangan at least sa ganitong year, okay, dapat nandito na kami. If you're not going to put a deadline, you will not going to finish. Kailangan meron kang deadline eh. Pero at least meron kang finish line na pag inabot mo to, dapat sa ganitong sa ganitong time limit lang. Kung hindi ka matatapos, hindi ka makakarating. So meron kaming vision na dapat sa ganitong year, ganito na kami kalaki. Ganito na ka-successful yung company. So may process kaming ginagawa. So do you plan this year in Dubai or you plan it kasi as of now, syempre head office na Dubai. May goal head office, baka gusto niyo bang like umuwi sa Pinas or somewhere else or just stay in Dubai? Kasi we can stay in Dubai. Yes. As long as we're until we, di ba? Syempre pag successful business owner ka naman and it's earning for itself later on. Yes. So what is your end goal? Is it in Dubai or is it elsewhere or in the Philippines? Actually, maganda yun. Maganda yung yung tanong mo kasi yung market ko nandito eh. Nandito. So yung long term ko na business, andito talaga sa Dubai. So, palalakihin namin sa Dubai, kung papalarin tayo at hindi natin alam, magkaroon tayo ng iba pang partner na sa ibang bansa, pero hindi ibig sabihin, hindi na kami uwi ng Pilipinas. Nagpaplano pa rin kami ni Gina, ng asawa ko, na darating yung time na kung uuwi na lang kami sa Pilipinas, hindi na kami magtatrabaho. Magre-retire na kami. Ang target namin ay maging free and rich. Mag-i-enjoy na lang kami sa buhay namin. Kailangan masustain namin lahat ng mga expenses namin hanggang sa mawala kami dito sa mundo. Hindi namin inaano sa mga anak namin yung future kasi sila yung gagawa ng future nila eh. Titignan lang nila kami parang guide. Ayaw namin silang diktahan. Gusto namin na parang ma-realize nila sila mismo yung gagawa ng future nila.
Si Miss Gina, she's working with you now? Is she working with a different company? Kasi hindi mo siya nabanggit as your partner. So, Yes. what is her current status? Ayan. dahil nasimulan na natin yung pagiging entrepreneur, at siya din yung naging foundation ko, hindi na sa kanya bago yung pagiging entrepreneur. So may sarili na rin siyang company. Hindi malayo sa career niya dahil architect din siya. Kung ano yung problema niya, alam ko kung ano yung kailangan, paano ko siya tutulungan. Dahil kung may problema ako, alam niya ako kung paano niya ako tutulungan. So, kung pag kinamot ko yung likod niya, kakamutin niya rin yung likod ko. So, kamutan na lang kami ng likod. So, ibig sabihin, nagsusuportahan kami dalawa. So, meron siyang sariling construction company dito sa Dubai, and currently meron siyang mga projects at meron siyang mga successful na mga client na natutuwa para sa kanya. Nice. So, natutuwa rin ako sa kanya sa journey niya kasi siya ay parang one-man army ngayon. Dahil startup din yung company, struggle siya ngayon, pero grabe ang tibay. Grabe yung kanyang... Abangan. Grabe yung storya niya na parang siya na yung nag-drawing, siya na yung nag-construct, siya na yung nagtimpla ng kape, nanay pa siya, at nanay pa siya. Alam natin kung gaano ang role ng nanay, hindi biro, pero namamanage niya. So, I'm so proud kasi namamanage siya ng tama yung time niya. Hindi rin siya namawala ng time sa akin. So, ayun, yun ang buhay namin dalawa. Yun. Guys, power couple. Yeah. Dalawang entrepreneur. Abangan next episode. Alright. Thank you, Kuya Arky. Naku, maraming And salamat sa inyo. Thank you for your time. Yes. Thank you for explaining and teaching us so many valuable lessons tonight. Oh, sana nga nakatulong, sana naging Ay, sobra. naging inspiration yung at least yung mga na ibigay kong mga words sa inyo. Sana nakatulong sa karamihan, nakatulong sa iyo, nakatulong sa... Actually, ito nakatulong din sa akin. Sabi nga nila, pag nag-share tayo, hindi ka lang nakakatulong, pati yung sarili mo natutulungan mo, di ba? So, maraming salamat po sa inyo. Sana mas maging successful po kayo. Marami pa po kayo matulungan mga kababayan natin, katulad natin na nagsimula sa maliit. Sana isasama natin niya sa panalangin niya. Yes, thank you, Kuya Arky. So, last, gusto mo i-plug yung website or Instagram, yung social media, Yes. if you wanna let them like and follow, ganyan, mga... So, my company name is Sketch Life Design. Our office is dito lang sa Umrah Mall, malapit sa airport. And then our website is sketchlifedesign.ae, and our Facebook is also Sketch Life Design. Our Instagram, Twitter, still working on it. Okay? But follow us on our Facebook and our website. Thank you. Thank you. Yes.